Ayun, so welcome back po sa ating channel. Dito na ako nagsimula ng video kasi ang biyahe natin ngayon pa south. Pupunta tayo sa Diwata. Pero ito hindi to yung Diwata ni Diwata Pares ha. Diwata to sa may resort sa may Laguna. Ayan. At syempre habang bumabiyahe tayo papuntang Laguna, gusto ko lang rin naman mapag-usapan natin yung speechless ako sa tunog ni 4R. So lang mapag-usapan natin yung reason ba, bakit ba tayo nag-downgrade from Z1000R na 1000cc down to ZX4RR na 400cc. May mga nagtatanong rin kasi sa comment, may mga nahihiwagaan na bakit parang imbes na pa-upgrade yung ginagawa natin, pababa pa, di ba? So ayun, syempre bago natin ituloy itong mga reason natin, tignan muna natin ng saglit lang yung parang mga numbers ni Z1 versus kay 4R. Si Z1000R kasi ano siya, nasa 142 horsepower na may 111 newton meters of torque. Yan. So, napakalakas nun, promise. So, kung hindi nyo na-i-imagine yung parang numbers na yan, yun lang masasabi ko, napakalakas na yan, legit yun. So hindi na biro yung 1000cc na power ni Z1, napakalakas na yan, promise. And then si Z1 weighing at around 221 kg yung stock niya. Pero yung Z1 kasi natin, naalisan pa natin ng stock exhaust. So parang feel ko bumaba pa siya ng around 210 kg, diba? Ayun, so napagaang pa natin yung Z1 natin. So yun yung numbers ni Z1. And then si 4R naman, itong 4R natin nasa 78 horsepower na merong 39 newton meters of torque, diba? Ang bigat naman neto ni 4R, stock weight niya is 188 kilograms. So medyo magaang na rin yun, pero naalis pa natin yung stock exhaust. So medyo gumaang-gaang pa siya kahit papano. Feel ko mga nasa 182 na lang yung timbang ni 4R ngayon. Ayun, so yan yung numbers ni 4R. So kung titignan nyo, yung numbers pa lang parang matik na ang taas ng halos kinalahati mo yung power ni Z1, tapos yun yung power ni 4R. Diba ganun kalaki yung difference nila sa power, na talagang kung titignan mo pa lang yung brochure, parang matik na. Mas pipiliin mo talaga yung mas malakas, diba? Ang lakas ni Z1 ibang-iba yung lakas ni Z1. Pero ang dami nating naging palaisipan, ang dami nating kinonsider para humantong dito sa decision na to. Kaya ngayon, yan yung pag-uusapan natin. Ay, marami akong naging palaisipan, marami akong talagang pinagdebatihan laban sa sarili ko kung ano ba talaga ang dapat kong piliin. Z1000R ba of ZX4RR? Ayun, kita nyo naman, syempre sa video natin na 4R tayo ngayon. So, napag-decide tayo talaga na mag-downgrade to 400cc. Sa ilang beses ko na rin namang napag-usapan yung mga upgrade downgrade na yan. Ilang beses ko na rin nasabi siguro dito sa YouTube na kung kaya lang natin i-keep lahat ng mga bikes natin nang hindi kailangan ibenta para makakuha ng bago, i-keep talaga natin silang lahat. Pero dahil tayo ay isang normal na mamamayang Pilipino lang naman, hindi naman natin kaya yung ganun. Wala naman tayong napakalalim na bulsa para gawin yun, diba? So tayo, para maka-experience
ng bagong motor, kailangan talaga nating ibenta yung luma, yung nauna. So papasok tayo ngayon sa number 1 reason natin, yung experience. So riding experience. Si Z1000R kasi isa siyang naked bike, upright position. Kung tayo ngayon dito sa 4R, makikita nyo nakasubsob tayo, ang baba ng handlebar. Si Z1 mga ganyan yung handlebar niya. So mataas, hindi ka nakasubsob, mas straight body kumbaga. Meron kasing something sa riding experience na makukuha mo lang kapag umupo ka. Yun yung pagiging subsob ng isang sports bike, na parang superhero na lumilipad. Sa ganitong position kasi talaga mafe-feel mong mabilis kayo, parang kahit ang bagal ng takbo mo, pero dahil sa position mo na subsob, kailangan bilis-bilis mo na. So parang racing ka talaga, ganun. Ibang iba sa feeling kapag sports bike yung sinasakyan mo, inuupuan mo. So dyan papasok yung number 2 reason natin, ergonomics. Ergonomics kasi yung parang way natin ng pagsakay sa motor, ng body position natin kapag nakasakay tayo sa motor. Na si ZX4RR, para sa akin special yung ergonomics niya. Sports bike siya, yes, pero hindi siya yung tulad na super sports tulad ni 6R, ZX6R. Grabe kasi kasubsob yun, talagang bubugbugin nun yung katawan mo. And hindi rin siya sobrang upright tulad ni Z1000R, diba? Kaya parang kumbaga siya yung nasa sweet spot ng riding position, nasa middle ground ng super sports and naked bike, diba? So mapapansin nyo kasi yan yung handlebar natin, nakaangat yan. Ko siya yung nasa sweet spot ng ergonomics, na ramdam mong nasa sports bike ka pero komportable ka pa rin. Sports bike ka na hindi sobrang sakit yung katawan mo, ganun. Ito, lingon ng expressway, ha? Lingon ng expressway yan. Ayun, para sa ating third reason is yung power. Okay. So ito personal ko lang naman, kasi para sa akin hindi ko sure kung lahat mag-a-agree, pero para sa akin kasi talaga power is not everything pagdating sa pagmamotor. Hindi laging kailangan mas malakas yung motor, di ba? Well, kung pumakarera ka, syempre mas powerful na bike, mas okay, di ba? Pero for me kasi, base sa riding style ko, base sa riding habit ko, power is not everything. Hindi ko talaga nasasagad yung power ng 1000cc. So ako na puro city ride lang, tas minsan ng ganito, overpowered talaga para sa akin si Z1000R. Yung tipong isang straight na ganyan, onting piga mo lang kay Z1, ubos na yung daan eh. So hindi tulad dito kay 4R na 400cc, malalaro mo talaga siya, 'di ba? Parang gusto ko kay 4R yung power niya na sobrang friendly. Yung pag-aarangkada ka, hindi ka itatapon, pero hindi ka pa rin ipapahiya kung pagdating na ng duluhan. Our last and final reason sa future, ito medyo personal na to, pero share ko pa rin para at least kung merong mga medyo same case sa atin, 'di ba? At least ba ma-consider niya rin. Future as in, ako kasi parang gusto ko sa paglipas ng panahon, sa mga susunod na taon, yung bike natin parang pang ano na lang, pang weekend ride, pang mga throttle therapy, na kapag mag-vacation tayo, staycation or outing, gusto ko parang mas okay sana kapag naka 4 wheels na, diba? Pero wala naman tayong 4 wheels ngayon, diba? Pero isa yun sa pinag-iipunan ko, isa yun sa target talaga natin na makuha sa mga susunod na taon, na kapag mag-i-staycation tayo, pag aalis tayo, pupunta tayo sa malayo, 4 wheels na sana. Kaya si Z1000R bilang mas premium siya, mas mahal talaga siya technically, binenta natin siya, tapos kumuha tayo ng ZX4RR, so may sukli pa. Diba, may sukli pa tayo yung pinagbentahan ng Z1, kumuha na tayo ng 4R, may sukli pa tayo. So yung sukli na yun yung parang pinandagdag ko sa ipon natin, na para pambili ng 4 wheels in the future, diba?
nakakuha na tayo ng 4R, may extra savings pa tayo, may extra funds pa tayo, diba? So yun lang naman. So yan yung mga main reasons bakit talaga ako nag-downgrade from 1000cc to 400cc. Wait lang, natin tatlo. Ano, nakita nyo yung power ni 4R na sobrang friendly. Talagang babang-baba na yan. Yung arangkada niya, ang dahan-dahan lang, ang smooth pa rin, di ba? Ayun, so yan yung mga main reasons bakit tayo nag-downgrade from Z1000R to ZX4RR. Ayun, so kung kayo may mga same dilemma, same scenario, mga pare-parehas na palaisipan sa pag-upgrade or pag-downgrade, sana makatulong tong video na to para ma-assess nyo ng maayos yung priorities and wants nyo and needs nyo, diba? So ayun, bago ko tapusin tong video na to, puntahan muna natin si Diwata. So, medyo nasa SLEX na rin naman tayo, malapit na yon. Balik tayo mamaya. Yes. Thank you po.